Welcome back guys. So topics natin ngayon is how to install Windows 8.1 using VirtualBox. So ito yung mga requirements natin, no? So Windows 8.1 ISO then VirtualBox. Si Windows 8.1 pala is gagamitin natin siya as client kasi meron na tayong ito, no, server 2012. So install na lang natin si 8.1 para sa client. So start na tayo. So ito yung ISO na gagamitin natin. Then ito yung VirtualBox. So na-install ko na. So naka-open na rin. So add ko na lang si Windows 8.1. So type natin Windows 8.1. Okay, so automatic na siya, di ba? So yan. So next na lang. So by default yung allocated na size ng RAM na binigay sa atin is 2 GB or 2048 MB. So next lang, create. So next lang dito, then dito next lang again, then ito yung allocated size na binigay sa atin ni VirtualBox. So change natin, masyadong malaki. So gawin na natin 20, kasya na si Windows 8.1 sa 20 GB. So create. So after na ma-create natin siya, may settings pa. Click 8.1, then punta tayo ng settings. Okay, first is system. So dapat first boot si optical drive. Okay. Sa boot order, kasi ito dito magagaling yung installer natin. Next is storage. So insert natin yung ISO natin na nakalagay sa desktop. Choose a disk file. So desktop, ayan siya, naka-desktop na. So hanapin na lang natin si 8.1. Ito siya. Open. So last is network. So punta tayo na network. So sa adapter 1 set natin as same dun sa server natin, internal, para sa practice. Okay. So okay lang natin. Then after na ma-okay natin, start natin. Okay. So wait natin mag-load si VirtualBox machine. Yan, ito siya. So di ba dalawa nakalagay dyan? Ito dati in-install natin 2012. So ito ngayon in-install natin 8.1. Start. Okay, so nag-change ang size ni Windows VirtualBox. Change natin ang view sa scale mode para ma-adjust natin yung size. Okay, so adjust natin muna para makita sa video. So by default next lang dito. Install now. Okay, wait natin mag-load. So I accept. Okay. Custom, dito sa custom, click yung allocated size na storage na binigay sa atin. So next lang. So almost 5 minutes dito, no? So hintayin natin na mag-finishing up siya. Then mag-restart siya. So after mag-restart nito, may gagawin tayo. So abangan natin. Okay, so magpi-finishing up na si Windows 8.1. So wait lang natin. So magre-restart siya, no? So abangan natin. Okay, restart now, then close the VirtualBox. Yan. Okay, so power off machine. Okay, so ganitong gawin natin, no? Same procedure sa kay 2012. First boot natin si hard drive. So settings, system, then hard drive or hard disk. So sa boot order naka first boot siya, no? So okay, then run natin. So wait natin mag-load si OS. So i-detect niya lahat ng hardware ni PC natin. Okay, so wait lang. So ayan, so dinetect na yung mga devices natin, no? So wait lang natin.
Okay, so dito, so lagay natin is y is 2. Bakit is y is 2? Kasi yung server natin is gagawin natin is y is 1. So dito gagawin natin is y is 2. Next lang. Then use express settings. Okay, so naka-connect kasi ang computer natin sa network. Kaya ganito. So yan. So pero after nyan, so mag-create tayo ng local accounts. So create local account, admin. So password natin is pass at 123 pa rin. Pass at 123. Then password hints CSS lang. Finish. So wait natin mag-finalize yung settings ni Windows 8. After nyan, so magkikita na natin ang desktop nya. So wait lang natin. Okay, so nag-create na ng profile si Windows 8 natin. Okay. Okay, so nag-load up na yung desktop ni Windows 8.1. Okay, so customize ko lang yung desktop niya. Personalize, desktop icon. So check ko lang lahat to. Okay. So done na tayo sa pag-install kay 8.1.